Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin ito pong pinag-uusapan na po sa social media. Ito pong dalawang makabayan black mga tambay. At ito po yung mga salot umano ito ng lipunan at napakatagal na pong problema ng bansa umano ang mga hayop na ito umano. Dito pong dalawang ito ay ibinasura po ang kanila pong apila sa Court of Appeal dahil po dun sa kung natatandaan po natin yung kanila pong pag child abuse na kaso, dapat nga kidnapping di po ba yung mga katutubo nating mga kabataan na kinuha po nila sa parte po ng I think Mindanao ay pinawalang visa po ang kanilang apila ng Court of Appeals. Ito pong dating representative ng bayan muna na si Satur Ocampo at siyempre po ang dating representative ng ACT teacher na si Franz Castro na pinsan daw po ni Claire Castro ayon sa Vice President. Ito po mga kababayan, yan po ang yan pong dalawa na yan ay nahatulan po yan mga tambay ng hindi po bababa sa 4 hanggang 6 na taon mga kababayan bago po ibasura ng Court of Appeals ang apila nila. At sila po ay bubunuin po nila ang 4 hanggang 6 na taon na pagkakakulong sa kaso po na child abuse mga kababayan. Ito po sa RTC branch na 2 mula po sa Tagum City laban sa kanya at sa kay dating bayan muna dating representative sa Toro Campo at si Franz Castro mga kabayan. Yang dalawa na yan. Buti naman, hindi po ba? Buti naman po makukulong na po ang dalawang yan. Dapat nga, di po ba, sinasabi nga ng marami nating kababayan ay kidnapping ang ginawa ng mga yan, hindi po child abuse. Hindi po ba? Yung mga kababayan natin sa mga katutubo natin. Ito po, sa may Tagum City po pala, ang pinagtibay ng Court of Appeal, ang hatol ng RTC branch 2 ng Tagum City, mga kababayan. At sila po ay sana po mga tambay ay tuloy-tuloy na po ito. At kung sila naman po ay dudulog sa Korte Suprema, ay sana po ay katigan po ng Korte Suprema ang desisyon po ng Court of Appeals dahil nagpetisyon na po ito at convicted na po itong mga dalawang ito. Convicted na po ito ngayon mga kababayan. At sana po tuloy-tuloy na po makulong ang dalawang yan, si Castro at si Ocampo, at nang mabawasan naman po ang mga salot ng lipunan umano. Napakatagal na po mga salot yan, hindi po ba? At kailangan po mabawasan. Kung nagtuloy-tuloy nga lang po sana ang napakagandang nasimulan ni dating Pangulong Duterte, baka po halos wala na po halos kung nagtuloy-tuloy. Halos maubos na po ang mga salot ng mahigit 50 years sa ating bansa. Kaya lang po hindi po nagkaganon Dumami pa nga ngayon at lumakas Tingnan po natin kung itong dalawang ito ay kakatigan po ng pamahalaan ngayon at baka bigyan pa po ito ng sinasabing pabor, hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pero ito naman po kasi hinatulan na to mga tamay. May conviction na po itong dalawang ito Umapila nga lang ito di ba? Convicted na po ito, umapila lang. Ngayon, tingnan po natin kung ito po ay makukulong. Kung gaano kalakas ito sa administrasyon. Tingnan po natin, baka malakas sa administrasyon At baka po ma-hold pa ang pagkulong nito mga tao na ito. Napakaingay po nito. Grabe po ito. Ibang klase po ito. Hindi po ba? Marami pa po yan. Marami pa pong grupo yan, mga tambay. At kumpletong-kumpleto po ang mga tao na yan. Hindi lang po sa Kongreso meron po mga grupo na yan. Kahit po yata sa media, meron din po mga grupo yan Pati yata sa Malacanang, may grupo na po yata yan umano Hindi ba? Baka sa Senado. Hindi po ba? Kaya isang damukal na po. Hindi lang po sa bundok ang grupo niyan.
nasa gobyerno na rin po at napakarami na po nila, mga kababayan. Hindi lang po sa Kongreso, sa Senado at sa media at baka meron pa yan sa Malacanang, yung sinasabi nga po natin. Baka meron na rin mga kakosa nila o sinasabi nga kagrupo nila. Hindi po ba? Sana po ay magtuloy-tuloy na po yan. Ito pong dalawang ito. Napakatagal na po niyan. Napakatagal na po itong issue na ito at napakatagal na po nitong apila na ito. At ito po ay nangyari po ito sa mula Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Napakatagal na po pala nito, mga kababayan. Biruin mo, itong ugat ng trafficking ng mga tao na ito, yung child abuse na nag-ugat ng trafficking mula sa Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Grabe, no? 2018, ngayon ay magto-2026. Gaano na po katagal, ano? 8 taon? Magwa 8 taon na po. Ngayon lang po, kasi napakarami po nilang apila. Hindi ba? Pagka nahatulan na po ito sa korte, tapos nag-apila. Tapos buti na lang ito pong Court of Appeal, hindi po sila kinatigan. Ano naman kaya susunod na aksyon ng mga hayop na ito mga kababayan. At sana po, yung sinasabi nga po natin, ay wag na pong katigan ito. Kung ito po ay dadaling pa nila sa Korte Suprema, ay sana ituluyan na pong makulong ang mga hayop na ito Napakatagal na pong pahirap, lalong-lalo po sa ating mga anak. Grabe po. Grabe po ang ginagawa po nito sa mga anak natin. Lalong-lalo po pagka po na-recruit nila Di ba? Sanay na sanay po sila mag-recruit. At talagang ang ating mga anak ay delikado po pagka po nahawakan nila. Hindi po ba? Kaya yung mga ganitong klaseng samahan at grupo, hindi po ito maganda para sa ating bansa. Tanging Pilipinas na lang po sa Asia ang meron pong katulad ng ating bansa na meron pong mga makakaliwa. Halos wala na pong makakaliwa sa Asia. Halos tayo na lang po yata ang merong ganyan. At hindi naman po nakakatulong talaga yan sa ating bansa. Hindi po ba? Bagkus, malaking problema pa. At ang isa pa, napakadami pa nilang pera na inuubos at ginugugulan pa ng taong bayan dahil nakapasok na po sila sa gobyerno. Yung mga salot na yan Hindi po ba? At kumukuha pa at kumukolekta pa yan sa ating mga buwis, ang mga hayop na yan. Lalo-lalo pag nakapasok po sa Kongreso at Senado. Di po ba? At karamihan ay nasa simbahan na rin. Meron na rin pong grupo sa simbahan ng mga hayop na yan Hindi po ba? Sana po pagpasok din po at makapasok po si Vice President bilang presidente ng bansa ay magtuloy-tuloy po ang mga ganito pong naumpisahan na yung makakaliwa, yung mga sumusuporta sa kaliwa at makakaliwa ay tuluyan na pong mabuwag at mawala na po sa ating bansa ang mga salot na yan. At aabangan po natin yan. At syempre po, aabangan po ni Kamanong ang mga darating pong oras at araw kung tuluyan na po itong maghihimas rehas si Castro na tinatawag na pinsang buo si Claire Castro ayon sa Vice President. Yan daw po ay magpinsan. Parang po yung si Saldico saka yung kabataan party list na si Ko ay din daw po yun, magpamangkin daw o pamangkin o pinsan din. Ibang klase mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang balita po na sana po ay magkatotoo na maghimas rehas na po ang mga hayop at mga salot na ito sa ating lipunan na napakatagal na po. Mahigit 50 years na po na tayo po ay pinahihirapan lalong-lalo pag ang ating mga anak ay nakuha pa nila at na-recruit pa nila. Buti na lang, sana po magkasunod-sunod na po at maubos na po ang mga ganyang layunin at pinaglalaban nila na puro po pang sariling interes lang ang kanilang hangarin at pabagsakin po
ang ating bansa at ang ating gobyerno at pagharian po ng mga komunista ang ating bansa. Sana hindi po sila magtagumpay. Ngayon nga lang ang laki na nga ng problema ng ating bansa hindi ba? Parang komunista na nga rin ang ating bansa di ba? Nandiyan na po, parang diktador na nga ngayon ang ating bansa hindi po ba? At silence dictator na nga sila ngayon hindi po ba? At nakita naman natin kung paano po ipinatapon ng walang due process ang dating Pangulo. At grabe din po silang mamuliting ngayon at grabe rin po ang talamak na korupsyon sa ating bansa. Grabe po at nahandito pa ang problema ng bansa ang mga makakaliwa. Hindi po ba? At proud na proud po si Kamanong pagkayan po ay nakulong. Masaya po si Kamanong pagtuluyan na po naghimas rehas ang mga tao na yan, mga kababayan. Grabe po ang ginawa niyan. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po mga kababayan. Ingat po kayo. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Thank you po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jim Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng 4531 Maisog, California, USA, Kingston, Bay Chichiyoko at si Eric Hershio ng Canada. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. Lalo po sa inyo po mga paggawa. At ganun din po mga tambayan, dasal at panalangin po natin na tayo pong lahat ay maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganun din po ang dating Pangulo na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po mga kabayan. Ingat po tayo. Happy holiday po at God bless po sa atin lahat at maligayang Pasko po. Sana po ay araw-araw po ay Pasko po sa atin mga kababayan. Taste lang po. Paalam. Ingat po. Bye-bye.